Kabilang sa mga iluluklok sa pwesto sa May 12 ang mga lokal na opisyal. Tigi-isang gobernador para sa 82 probinsya at tigi-isang mayor para sa mahigit 1,000 at 6 na rang syudad at munisipalidad sa buong bansa. Kasama pa dyan ang mga bisi nila at mga membro ng sanggunian sa kada LGU. Sinasabing ang mga proyekto ng LGU ang pinakadikit sa sikmura ng mga mamamayan kaya mahalagang alamin natin kung ano ba ang kanilang trabaho. Narito ang aking special report. Barangay man yan, munisipalidad, syudad o kaya probinsya, may gobyerno na pinangungunahan ng mga halal na opisyal. 3 taon ang kanilang termino, mapag-gobernador man o kanyang bise, hanggang sa mga miyembro ng sangguniang bayan o lungsod. Batayan sa Local Government Code ng Pilipinas o ang Republic Act 7160, pwede silang manilbihan ng 3 sunod-sunod na termino. E ano nga ba ang kanilang ginagawa? Ang mga gobernador, mga itinuturing na chief executive ng provincial government. Sila ang namamahala sa lahat ng proyekto, programa at serbisyo sa probinsya. Ang vice-gobernador, tagapamahala naman ng sangguniang panlalawigan na bumubuo ng mga ordinansa na ipatutupad sa kanilang probinsya. Katumbas ng gobernador at kanyang vice sa probinsya, mga mayor at vice mayor para naman sa mga munisipalidad at syudad. Almost pareho lang po yan. Ang iba kahibahan lang dyan is mas malaki ang mga tao maapektuhan. And of course, yung mga projects, kung ano mas importante, pag nag-provincial na po kayo o city, mas malaki na baka traffic na pinag-uusapan mo dyan. As compared kung barangay level lang yan, mas community-based lang po ang pinag-iisipan. Isa sa mga mahalagang tungkulin ng LGU o Local Government Unit Officials, mapangalagaan ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Dapat ding maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Magandang halimbawa niyan ay sa panahon ng mga kalamidad, tulad ng mga bagyo o masamang panahon. Kabilang sa kanilang mga responsibilidad ang maayos na paghahanda para sa mga ganitong sitwasyon at kung paano maiibsan ang epekto nito. Dapat ding matiyak na may access ang mga residente sa mga pangunahing serbisyo tulad ng pangkalusugan, social welfare, maging ang pagkakaroon ng sapat na supply ng tubig, maayos na kalsada, waste disposal system, kahit palengke. Nagpapatupad din ng mga sariling batas ang bawat LGU. Sa lokal na konteksto, ito yung mga tinatawag na ordinansa. Nakabase ito sa pangangailangan ng kanilang lugar, kaya posibleng hindi pare-pareho ang mga ordinansang ipinatutupad sa magkakaibang munisipalidad o syudad. Ang kanilang mga batas o ordinansa na kanilang pinapasa ay para mismo sa mga kanilang mamamayan, no? Kung sa lungsod man ito, sa kanilang probinsya, no? O kanilang syudad. Kaya ang mga batas na pinapasa nila ay tinatawag ng local in nature. Ang mga batas na ito dapat hindi naman sumasalungat, no, sa mga pambansang batas na ating pinapasa. Sa dami ng mga posibleng proyekto at programa ng lokal na pamahalaan, saan nga ba nanggagaling ang pera nito? Merong kanya-kanyang pondo ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pinagkukunan niyan ang iba't ibang klase ng buwis tulad ng real property tax o amilyar, business tax, pati na amusement tax. Pwede rin pagkunan ng mga bayad para sa mayor's permit at iba pang uri ng permit. Maging ang mga kita mula sa public utilities at likas na yaman. May nakukuha rin silang porsyento sa buwis ng buong bansa na tinatawag bilang National Tax Allotment o NTA. Ang mga local governments ay may share sa koleksyon ng national taxes. Ito ay nakabase sa Local Government Code of 1991. Sa katunayan, kasama sa allocation sa national budget taon-taon ang Local Government Support Fund. Pwede ring tumulong ang mga ahensya ng gobyerno kung sa tingin nila ay kulang ang naibibigay na serbisyo ng LGU na may kaugnayan sa kanilang mandato. So ang tawag dyan ay intergovernmental transfers. Actually, block grant siya. Ang mga local governments, they have the discretion on how to utilize the funds. Kadikit nito, maaari nating tanungin, pwede pa rin bang mangialam ang national government sa mga ginagawa ng local government? Ang national government pwedeng makialam sa mga ginagawa ng mga provincial governments kasi nga isang bansa lang naman po tayo. Bawat kita at gastos ng LGU dapat dokumentado at naipapasa sa local treasurer. Importante ang transparency. Kaya bilang nagbabayad ng buwis, dapat siguraduhin natin na nagagamit ito sa tama. Tayo rin kasi ang nakikinabang. Bago bumoto sa May 12, dapat laging isaisip,
kung sapat ba ang plataforma ng kandidato para sa pangangailangan ng inyong munisipalidad o syudad. Tunay ba siyang makatutulong sa mamamayan dahil pagkatapos ng eleksyon, tayo rin mismo mga mamamayan ang tatanggap ng ibibigay nilang serbisyo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.